Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapanalig. Ngayon po ay ginugunita natin ang si Juan Pablo II, ang kanyang memorial. At sa katahimikan ng ating mga puso, ating ialay ang ating mga panalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan, kaisa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan, at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan.
mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam niyong kapag kayo'y napailalim, kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit, salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpapasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda
sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya sa kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping niyaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, isa sa mga napakasiguradong pangyayari sa buhay nating mga tao ay ang ating kamatayan. At any moment ay pwede tayong gulatin ito. But the good news is, noong si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, pinatay din niya ang ating kamatayan. Ngunit mangyayari lamang ito na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung bibitawan natin ang realidad ng ating mga kasalanan sa ating buhay, ang dahilan ng kanyang pagpako sa krus. Sabi nga ni San Juan Pablo II, na ating ginugunita ngayon, huwag kayong matakot sa kamatayan, sapagkat si Kristo ang siyang nagtagumpay sa kamatayan. Sa Kanya, ang kamatayan ay nagiging daan tungo sa buhay. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na sa krus ni Kristo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng tunay na buhay. Kaya klaro po ang mensahe ni San Pablo sa unang pagbasa. Huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan kung ayaw nating mamatay ng tuluyan. Sa halip, tayo ay maging kasangkapan ng katwiran upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo ang katwiran sa krus, ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa madaling salita, ang gusto lang naman sabihin sa atin ni San Pablo ay huwag nating abusuhin ang mabuting kalooban ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti, ipaglaban natin ang katotohanan. Kaya ang Ebanghelyo naman ay nagsasabi sa atin na seryosohin na po natin ang sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Dahil kapag tayo ay namuhay sa katwiran ni Kristo,
Parati tayong handa, alinman sa kanila ang dumating, magnanakaw man o ang amo o ang Panginoon. Ano ba ang katwiran ni Kristo? Bakit ito ang naghahanda sa atin? Ang katwiran ni Kristo ayon sa Ebanghelyo ay ang kalooban ng Ama. Doing God's will always make us ready because the will of God is always for our salvation. Ang buhay na walang hanggan. Ganun ho tayo, kamahal ng Diyos. Kaya ang hamon po sa ating mga pagbasa ngayon ay simple lang po. Alamin ang kalooban ng Diyos at sundin ito. Paano? Simple lang din po mga kapanalig. Prayer. Isang dasal na puno ng pananampalataya. Kaya kung napapansin po ninyo, prayer and faith po ang tema ng mga pagbasa last Sunday and Monday. To tell us that prayer and faith are very important for us to know the will of God and follow it. Mga kapanalig, lahat po ay ginagawa ng Diyos upang tayo ay laging maging handa dito sa mundong puno ng walang kasiguraduhan. Ibinigay niya ang sarili niyang anak upang ipakita sa atin ang tunay na daan pabalik sa Diyos sa gitna ng makasalanang mundo. At ang daan na ipinakita at itinuro sa atin ni Kristo ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit na ang kapalit nito ay ang ipako siya sa krus o ang ating mga pagsasakripisyo. Mahirap po mga kapanalig dahil tayo ay mga makasalanang tao. Pero tandaan po natin ito. Totoo na tayo ay makasalanan. Pero totoo rin po na tayo ay may pananampalatayang marunong magdasal. Magdasal na paluhod at magdasal na gumagalaw. Pananampalataya at dasal pa lamang ay wala na pong panama si kamatayan. Dahil ang kamatayan dito sa mundo ay nagiging grasya pagdating sa pananampalataya. Nagbibigay ng isang buhay na walang hanggan. Ito po ang katwiran ni Kristo sa krus. Isang katwiran na nagtatapos hindi sa kamatayan, kundi sa pagkabuhay, upang ipakita na ang kalooban ng Ama ay laging buhay para sa atin. Amen. Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Ang ating itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at mga manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo na may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang
ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanihin ang aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami sa iyong pagtatangkilik. Ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Pablo Ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, Juan Pablo II, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ng lakas loob. Anak
ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Kristo. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si San Juan Pablo II sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emotional or spiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin. Ayon sa iyong kalooban, bigyan mo sila ng lakas ng loob
pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit sa kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ang liwanag ng dasal ay umaabot hanggang langit. Ialay ang inyong e-candle and e-mass card ngayong undas at ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa nating mga mahal sa buhay. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local number 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus